Ngayong Oktubre, pinagdiriwang ang Museum and Galleries Month. Sa dami ng mga museum at galleries na available sa publiko, ngayon ang perfect timing upang gawin ang mga museum hopping na pinaplano ninyo. Simulan natin ang museum hopping sa pinakamalapit sa lungsod ng Baguio, ang Baguio Museum. Dito makikita kung ano ang samot-saring mga kagamitan ng mga Cordillerans. The Cordillera Gallery gives you a historical background of the tribes, the historical background, the legends, the debunk notions of the ideas that were given to us before. It's explained there. Hindi kumpleto ang isang museo kung wala ang kasaysayang nakapaloob sa bayan nito. Kaya naman may isang palapag kung saan nakasulat ang buong kasaysayan ng Baguio. Baguio Floor is the history of where you are. You don't understand Baguio if you don't come here. Dahil naman sa papel na ginampanan ng Baguio noong World War II, nakadisplay ang ilang makagamitang ginamit sa giyera. Isa sa mga nakadisplay dito sa Baguio Museum ay ang Mickey Mouse Money. Isa sa mga nakakabilib rito sa Baguio Museum ay ang kanilang scale model dahil kung makikita itong nag-iisang yellow na bubong, ito ang Baguio Museum. At kung dedire-diretsuhin mo ito, nandun ang Baguio City Hall. At kung titignan mo ang view dito mula rito, makikita mo mismo dito ang Baguio City Hall. Hindi lang visuals dahil busog ka rin sa impormasyon kung bibisita ka rito. Ngunit ang hindi ko makalimutan ay bulol sa Ifugao section dahil parang katulad ito sa isa ring museo dito sa La Union, ang Museo Iloco. Dito matatagpuan ang isang malaking bulol sa kanilang Cordilleran section, pero hindi yan ang highlight sa museum na ito. Karamihan ng mga nandito sa Museo Iloco ay ang pride ng mga Ilocano, tulad ng mga dating politiko na tubong norte. Makikita rin ng mga bayani tulad ni Diego Silang at iba pang mga gamit na kaugnay sa dating pamumuhay ng mga tao. Bakit ho may mga bato ho dito? Ano ho itong bato? This one, yung batong to is from the Grand Old Church. Meron tayong Grand Old Church dito, as in malaki siya. Bukod ho sa church na nandito ngayon, ma'am? Oo. Ito kasi siya yung pangatlo or pang-apat na church na to. Pero ito renovated kasi after nung luto. Pero meron tayong tinatawag na Grand Old Church. Wow. So siya is mahaba talaga siya dati. Dito rin ho siya sa Agoo, ma'am? Alam mo ba na sa Museo Iloco matatagpuan ng ilang makagamitan ni dating Pangulong Elpidio Quirino? Tayo sa, kumbaga ito yung bedroom, so may damit, meron din siyang kama. This one, yung mga cabinets, donated by the family of President Elpidio Quirino. Oh. And some are from Manuel Cases also. Manuel Cases. The So, congressman. so ito ho, ma'am, kagamitan ho ito ng ating yumaong presidente na Elpidio Quirino. Hindi lang yan, kundi pati ang lamesang ginamit ng dating Pangulo sa Malacanang ay nandito rin. Okay, President Elpidio Quirino. Ito ho yung ginamit ho niya, ma'am, mismo sa Malacanang. Oo. And then meron sa chair, meron yung Republika ng Pilipinas.
Alam mo ba na may dalawang klase ng rocking chair? This one is tumba-tumba. Rocking chair. Pero, meron din tayong tinatawag, kasi rocking chair, minsan tinatawag din natin yung nandun sa dulo na rocking chair. Pero, ito, tumba-tumba, it's for the arms. So, kung pupunta tayo kay butaka, that's butaka. Ito naman, butaka. Pag gumagamit kayo nito, anong nilalagay mo dito? Ko alam eh. May paa pag So, kung kay tumba-tumba is para sa kamay, sa braso, ito naman is para sa paa talaga. So, used talaga siya para sa legs. And butaka is also tinatawag din siyang little hospital, especially in Cagayan. Why? Kasi dito nanganganak yung mga babae noon. Nakakayang hong ano. Yan yung ginagamit nila noon. So, butaka is also called little hospital in some places. Okay, ngayon ko lang nalaman yan. Ang dami kasing maganda sa Baguio. And the first place, para maintindihan mo yung binivisit mo, is not just tours, not just to buy souvenirs, not just to visit the places where a lot of people go so they can buy souvenir items. No, go to the museum para naintindihan mo kung ano yung binisita mo, di ba? Kasi kung hindi mo naintindihan, hindi mo ma-remember, di ba sabi nga nila, to see, you remember. But to experience it, you remember more. Ang mga museyong ito ay makikita lamang sa gitna ng ating mga bayan. Ngunit aking natuklasan na ang bawat museo ay may pinakatatago ring yaman. Naniniwala ako na ang bawat museo ay ginawa upang mapreserba ang bawat hibla ng kwento sa nakaraan. At ang mga kwentong ito ay hindi lang dapat itago, kundi pagyamanin pa, dahil ang mga taong hindi marunong tumingin sa kasaysayan ay hindi makakarating sa pagbabagong ninanais ng pamayanan. Ako po si Nico Gatchalian at ito po ang Tagong Yaman.